Good morning po sa bawat isa sa atin. Ang live devotion pong ito ay mula sa Cabuyao, Laguna, under po ng District 6 ng Door of Faith Church. Pasimulan nga po natin ang gawain ito ng Panginoon sa ating pagpupuri. Awitan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Papuri po sa inyo, O Diyos, na karapat-dapat. Ang Diyos na tangi naming pag-asa. Hallelujah. Sa Diyos lamang tangi kong pag-asa, tagumpay ay nagmumula sa Kanya. Sa mga panahon walang matakbuhan, siyang lagi kong aasahan. Buong puso ibibigay ang papuri sa Diyos. Lakas at buhay sa Kanya iaalay. Diyos na tapat at walang katulad, kapangyarihan niya ay aking iyayan. Buong pusong ibibigay ang papuri sa Diyos. Minsan pa po, sa Diyos lamang, sa Diyos lamang tangi kong pag-asa, tagumpay ay nagmumula sa Kanya. Sa mga panahon walang matakbuhan, siyang lagi kong aasahan. Buong pusong ibibigay ang papuri sa Diyos. Lakas at buhay sa Kanya iaalay. Diyos na tapat at walang katulad, kapangyarihan niya ay aking iyahayag. Buong pusong ibibigay ang papuri sa Diyos. Buong puso ibibigay ang papuri sa Diyos. Lakas at buhay sa Kanya iaalay. Diyos na tapat at walang katulad, kapangyarihan niya ay aking iyahayag. Buong pusong ibibigay ang papuri sa Diyos. Hallelujah. Papuri sa inyo, Panginoon. Buong puso namin ibinibigay ang papuri sa inyo, O Diyos. Salamat po ngayong umaga, Panginoon. Patuloy nyo nga po kaming gabayan sa gawain ito, O Diyos. Ano man po ang aming maririnig, Panginoon, ang kalakasan, Panginoon, ay sumaamin, O Diyos. Ang pagpapala ay sumaamin, Panginoon, mula sa inyong mga salita, Panginoon. Yung
ah, purong salita nyo lamang po, Panginoon, yung marinig namin, yung matanggap namin sa umagang ito. Salamat po, Diyos. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang umagang ito, ang gawain ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Papuri po sa inyo, O Diyos. Salamat po sa Panginoon. Ngayon pong umaga, ang ating pong verse ay Philippians 4:10 to 13 po. Sa Filipos 4:10 hanggang 13. Babasahin ko po. Lubos akong nagagalak sa Panginoon dahil muli ninyong ipinakita ang pagmamalasakit nyo sa akin. Alam kong lagi kayong nagmamalasakit sa akin, kaya lang wala kayong pagkakataong maipakita ito. Hindi ko sinasabi ito dahil nangihingi ako ng tulong sa inyo, sapagkat natutunan kong maging kontento anuman ang kalagayan ko. Marunong akong mamuhay sa hirap o ginhawa. Natutunan ko na ang lahat ng ito, kaya maging anuman ang kalagayan ko, busog man o gutom, sagana o salat, kontento pa rin ako. Kaya kong harapin ang kahit anong kalagayan sa pamamagitan ng tulong ni Kristo na nagpapatatag sa akin. Purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita. Mababasa po natin dito sa verse na binasa natin ang isang patunay na kapag nagsimula tayong maglingkod sa Panginoon o magbigay ng buhay sa Diyos, hindi tayo kailanman magiging mukhang talunan sa kaaway. Hindi tayo magiging mukhang kawawa sa harapan ng kaaway. Pinapatunayan po ng verse na ito na binibigyan tayo ng kalakasan ng Panginoon upang magtagumpay at palaging magtagumpay sa paglilingkod sa kanyang ubasan. Alam ko po na ang verse na ito ay tunay na familiar na po ang bawat isa sa atin. Mag-focus po tayo dun sa verses 12 and 13. Alam ko po na aware po tayo lahat dito sa verse na ito. At alam na po ng bawat isa sa atin. Paulit-ulit na po natin itong naririnig sa mga preaching ng ating pastor, ng ating tagapanguna, sa mga Bible study. Patuloy po natin ito nakikita kahit sa FB post, sa mga post sa ating mga social media. Nakikita na po natin ito. At alam ko po na kahit familiar na po tayo dito, may panibagong kapahayagan po ang Panginoon, may panibagong pagpapala po tayong makukuha dito sa salita ng Diyos. Nais pong ipaunawa ng Panginoon sa atin na binibigyan niya tayo ng kalakasan sa araw-araw ng ating mga buhay. Kalakasan po na harapin ang lahat ng pagsubok, ang lahat ng bagay na niloloob ng Panginoon na maranasan natin. Bibigyan niya po tayo ng mga bagay, ng mga karanasan, pero isa po ang katotohanan, isang bagay po ang tiyak. Bibigyan niya rin po tayo ng kalakasan upang magtagumpay at magpatuloy sa paglilingkod sa Kanya. Bilang Kristiyano po, alam naman po natin at aware po tayong lahat na sa ating pagsunod sa Panginoon, sa ating pagbibigay buhay sa Panginoon, kalakip nito yung mga trials, yung challenges, kalakip nito yung magagandang bagay rin po na ating mararanasan. At alam ko po na hindi po lingid ito sa bawat isa sa atin. Basahin po natin yung Philippians 4:12. Sabi po dito, I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. So, isa pong patotoo yung buhay ni Pablo sa atin na naranasan niya pong
magkaroon ng mga magagandang bagay. Naranasan niya rin po yung mga pangit sa ating paningin, yung mga pangit na bagay, yung mga pagsubok. Marami pong naranasan si Pablo. Pero pong isang dahilan, isang bagay ang tiyak kung bakit po siya nagpatuloy at nagtagumpay, dahil binigyan po siya ng kalakasan ng ating Panginoon. Binigyan po siya ng kalakasan ng ating Diyos upang magkaroon po siya ng pag-asa na magpatuloy, at ang dulo po nito ay katagumpayan na nagmumula rin po sa Panginoon. At isang bagay po na tiyak, dahil kapag kilala po natin ang Diyos, hindi po tayo mapanghihinaan ng loob, na sa bawat pagsunod natin, na sa bawat paglakad natin sa kanyang kalooban, nandun po yung pagsubok, pero kilala po natin ang Diyos. Siya po yung Diyos na nagbibigay ng pag-asa, Diyos na nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa atin, at tayo po ang kanyang pinagkakalooban ng kalakasan upang tayo po ay magpatuloy at magtagumpay sa ating mga pagiging buhay, sa ating buhay Kristiyano. Binibigyan niya po tayo ng pag-asa. Siya po yung Panginoon natin. Siya po yung Panginoon na hindi bumibigo sa kanyang mga pangako. At binigyan po ng kalakasan ng Panginoon si Pablo. Ganon din po sa ating mga buhay. Alam po ng Diyos na sa ating pagsunod, sa ating paglakad sa kanyang kalooban, nakita na po ng Panginoon na sa panahong ito, magkakaroon po ng pandemya. Sa panahong ito, magkakaroon po ng bagyo. Nakita na po ng Panginoon yun, na sa panahong ito, mawawalan ng trabaho ang ilan sa atin. Nakita na po ng Panginoon yan. Pero po isang bagay, yung tiyak ng Diyos, na sa bawat oras, sa bawat araw ng ating mga buhay, yung kalakasan na nagmumula sa Kanya, ipatuloy niya pong ipagkakaloob sa bawat isa sa atin. Huwag po tayo mapanghinaan ng loob, dahil alam na po ng Diyos yung katapusan, yung simula at wakas ng ating mga buhay. Kung kilala po natin siya, at siya po ang tinuturing nating Diyos natin sa ating mga buhay, hindi na po tayo matatakot, hindi na po tayo mapanghihinaan ng loob, dahil alam po natin na tapat po at buhay po ang Diyos na ating pinaglilingkuran. At siya po ang tutulong sa atin at magbibigay sa atin ng pag-asa upang magpatuloy hanggang makamit natin yung gantimpala na naghihintay po sa atin sa langit na bayan. At makapiling po natin ang ating Panginoon sa langit na bayan. At nais po unawaan ng Panginoon na kasama po lagi natin siya sa lahat ng oras. Nung nagsimula po tayong sumunod sa Panginoon, nagsimula po tayong magtalaga ng buhay sa ating Panginoon, kasama na po natin palagi ang Diyos at nananahan po siya sa ating mga puso. At ang nais pong ipaunawa ng Panginoon na sumunod lamang tayo sa Kanya at tutulungan niya tayo na magtagumpay. At bibigyan niya po tayo ng kalakasan, at kahit kailan hindi niya tayo bibiguin. Hindi niya po tayo pababayaan, hindi niya po tayo iiwan sa lakbaying ito. At hindi lamang po pagtatagumpay, hindi lamang po sa katagumpayan natin kasama ang Diyos, lalong higit po sa panahon ng pagsubok, lalong higit po sa panahon na dumaranas tayo ng pagsubok, dumaraan tayo sa panahon sa season ng kahirapan natin sa buhay, dumaraan tayo sa season na pinakamasakit sa ating mga buhay, dumaraan tayo sa season na pakiramdam natin wala tayong kasama, wala tayong katulong, wala tayong katuwang. Kapag dumaraan po tayo sa season ng buhay natin na wala na tayong pag-asa, kapag dumaraan tayo sa panahon ng buhay natin na parang walang-wala na tayo, financially, emotionally, drained na tayo, physically, lahat po ng taglay natin, lahat po ng aspeto ng ating mga buhay ay drained na. Tandaan po natin na kasama po natin ng Panginoon. Palagi po natin siyang kasama at hindi po tayo nag-iisa sa ating mga buhay.
At wag po tayong ma-confuse dun sa verse na I can do all things through Christ who strengthens me. Hindi lamang po ito sa magagandang bagay, hindi lamang po ito sa magagandang bagay na sa tingin natin ay may makukuha tayong benepisyo. May maganda tayong benepisyo sa bagay na yon. Lalong higit po sa panahon na walang-wala na tayo. Mas lalo po nating i-declare yung verse na I can do all things through Christ who strengthens me. Sabi nga po dun, I know how to be brought low. At alam ko din po kung paano alam din po niya kung paano yung pakiramdam na nasa itaas ka. Kung paano yung pakiramdam na nasa sobrang babang sitwasyon ka ng buhay mo. Pero isa lang po yung bagay na tiyak niya na kaya niya pong pagtagumpayan ng lahat ng bagay dahil tinulungan siya ng Panginoon. Si Pablo po ay tinulungan ng Panginoon. Sa panahon na walang-wala tayo, madaming pagsubok ang kinakaharap natin, nawalan ng trabaho, naranasan ng bagyo, naranasan po ang pandemyang ito. Yung ilan po sa atin ay nalayo sa kanilang mga mahal sa buhay dahil po sa nangyayari sa mundo. Pero po, lahat po ng problemang maiisip natin, may hangganan po. At hindi po ito magsistay. Sabi nga po, it came to pass. Lahat po to ay lilipas din po. Magpatuloy lamang po tayo sa paglilingkod, sa pagtitiwala sa Panginoon. Magpatuloy lamang po tayo sa pagbibigay buhay sa ating Diyos. Huwag po tayo mapanghinaan ng loob dahil tapat po ang Diyos na tumawag sa atin. Sabi nga po dun sa Isaiah 43, sabi dun, when you pass through the waters, sa verse 2 po, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. So kasama po talaga natin ang Panginoon. Sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay, kasama natin ang Diyos. Panghawakan po natin yung kanyang mga pangako, yung kanyang mga salita, at talaga pong buhay po ang mga pangako ng Panginoon. Buhay po ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Hindi po niya tayo pababayaan, hindi po niya tayo iiwan. Sapat po yung kalakasang nagmumula sa Kanya upang tayo po ay magtagumpay at upang tayo po ay magpatuloy. Gaya na lamang po nung lagi po nating naririnig na ilustrasyon, yung isang bata na nag-aaral pa lamang maglakad. May panahon pong madadapa siya, matutumba, may panahon pong masusugatan siya, pero nagpatuloy po siya sa pag-aaral niyang maglakad. At ang ending po nun, successful po, di ba? At natuto po siyang maglakad. At ganon din po ang ating gawin sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, sa ating buhay Kristiyano. May mga panahon po ng pagkadapa, may panahon po ng pagkabigo, may panahon po na tayo nasa pinakamababa ng sitwasyon ng ating mga buhay, yung akala natin na hindi na natin mapagtatagumpayan. Pero isang bagay po, ang dapat natin gawin, magtiwala po tayo sa Panginoon na siya po yung tutulong sa atin at magbibigay ng kalakasan. At ang ending po nun ay katagumpayan mula po sa Panginoon. Palagi po nating tandaan na sa panahon na tayo ay maraming dinadala, kasama po natin ang Panginoon at hindi po tayo nag-iisa. At ilagak po natin sa Panginoon lahat po ng kabalisahan natin, lahat po ng bumabagabag sa ating mga puso, ilapit po natin ito sa Diyos. Dahil siya lamang po yung ating pag-asa, siya lamang po yung tanging Diyos na makakapag-alis ng mga dinadala natin sa ating mga buhay. Siya po yung Diyos na tutulong sa atin, hindi lamang sa magagandang bagay. Lagi po nating tandaan na hindi lamang natin siya kasama sa magagandang bagay, hindi lamang po
para sa magandang bagay yung kalakasan na binibigay ng Panginoon, kundi sapat po sa lahat ng pagkakataon ng ating mga buhay. Maging po sa mga pagsubok, maging po sa ating mga challenges na dinaranas sa ating panahon ngayon, sa lahat ng panahon ng ating buhay, kasama po natin ang Diyos. At sa dulo po nito, isa lang po ang ating tiyak. Tayo po ay mga mananagumpay. Tayo po ay patuloy na magtatagumpay dahil po sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Tayo po ay lagi pong dinideklara, gaya po ng lagi nating dinideklara, we are more than conquerors. Lagi po nating tandaan iyon. Salamat po sa Panginoon at patuloy po nating purihin ang ating Diyos. Pasalamatan po natin siya sa kanyang katapatan sa ating mga buhay. Patuloy po natin siya purihin at sambahin. Hallelujah. Salamat po Panginoon sa patuloy na pag-asa. Awitan po natin po muli ang ating Diyos. Awitin natin ulit yung sa Diyos lamang. Siya lamang po ang ating tunay na pag-asa. Hallelujah. Sa Diyos lamang tangi kong pag-asa ay nagmumula sa Kanya. Sa mga panahong walang matakbuhan, siyang lagi kong asahan. Ibibigay ang papuri sa Diyos, lakas at buhay sa Kanya iaalay. Diyos na tapat at walang katulad, kapangyarihan niya ay aking ihahayag, buong pusong ibibigay sa Diyos. Minsan pa sa Diyos lamang ang tanging nating pag-asa. Lamang tangi kong pag-asa, ang tagumpay ay nagmumula sa Panginoon, nagmumula sa Kanya. At sa mga panahon walang matakbuhan, siyang lagi kong asahan, buong pusong ibibigay ang papuri sa Diyos. Ang lakas at buhay tanging sa Kanya, sa Kanya Diyos na tapat at walang katulad, kapangyarihan niya ay aking ihahayag, buong pusong ibibigay ang papuri sa Diyos. Buong puso. Hallelujah. Purihin kayo, Diyos. Lakas at buhay sa Kanya iaalay. Diyos na tapat at walang katulad, kapangyarihan niya ay aking ihahayag, buong pusong ibibigay papuri
puso. Hallelujah, purihin ng Panginoon, papuri sa Diyos. Sa Diyos, lakas at buhay sa Kanya ialay. Ang Diyos na tapat at walang katulad, kapangyarihan niya ay aking ihahayag, buong pusong ibibigay ang papuri sa Diyos. Hallelujah, purihin kayo, Panginoon, ang Diyos na siyang nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa amin. Diyos na nananatiling tapat sa kanyang mga pangako. Ang Diyos na buhay na siyang aming pinaglilingkuran. Papuri po sa inyo, Panginoon. Salamat po sa patuloy na pagpapaalala sa amin na huwag kami mawalan ng pag-asa. Huwag kami manghinawa sa paglilingkod sa inyo na may buong katapatan. Maraming salamat po, Diyos, sa minsan pang paalala nyo, Panginoon, nakasama namin kayo sa lahat ng panahon, ng aming mga buhay, sa lahat ng season ng aming mga buhay, kasama namin kayo. Maraming salamat po, Panginoon, sa paalalang ito, sa kalakasang ito, Panginoon. Salamat po, Diyos, dahil alam po namin na kayo po ay tapat sa aming mga buhay. Alam po namin, Panginoon, na kayo po, O Diyos, ang Diyos na siyang nagbibigay pag-asa sa amin. At patuloy po namin panghawakan ang inyong mga salita. At alam po namin, Panginoon, na sa dulo nito, Diyos, makakamit namin yung gantimpala na nagmumula sa inyo. Makakamit namin yung katagumpayan na nagmumula sa inyo. At magpatuloy lamang po kami sa aming paglilingkod, sa aming paglilingkod na may buong katapatan, Panginoon. Hawakan niyo po ang aming mga buhay, ang aming buong pagkatao, Panginoon. Hawakan niyo po ang aming buhay, Panginoon, at hindi na kami muli minsan pa lumayo sa inyong kalooban, at magpatuloy kami sa paglilingkod sa inyong ubasan, Panginoon, sa paggawa sa inyong ubasan, Panginoon. Dahil wala na nga pong pinakamainam na bagay, O Diyos, kundi ang maglingkod at magbigay ng buhay sa inyo, na siyang pinagmula ng lahat ng bagay. Maraming salamat po, Panginoon. Ang buong araw na ito ay pinagkakatiwala namin sa inyo. Gawin niyo po kaming productive, Panginoon. At kayo po, Panginoon, ang siyang humawak sa aming mga puso, sa aming isip, Panginoon. Naangkin po namin yung katagumpayan sa umagang ito, Panginoon. Dahil alam po namin, O Diyos, na kapag ipinagkatiwala po namin sa inyo ang buong araw na ito, Panginoon, kayo po, O Diyos, ang magbibigay sa amin ng pag-asa, ng kapayapaan, Panginoon, ng kasayahan, ng kagalakan sa aming mga buhay. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng bagay nito. Patuloy nyo rin pong bigyan ng pag-asa, Panginoon, yung lahat, Panginoon, na nasalanta ng bagyo, yung lahat, Panginoon, ang dumaranas, Panginoon, ng pagsubok. Bigyan nyo nga po ng pag-asa ang bawat isa sa amin, na kayo lamang po, Panginoon, ang aming tignan. Kayo lamang po, Panginoon, ang aming tignan, O Diyos, yung aming paglingkuran. At alam po namin na hindi po kami magagapi o madaraya, Panginoon. Hindi po kami madaraya ng gawa ng kaaway, ng lahat ng panggugulo ng kaaway sa aming mga buhay. Sa inyo po namin pinagkakatiwala ang lahat, O Diyos. Maraming salamat po sa matagumpay na gawain ito, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Hallelujah. Papuri po sa Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. At pagpalain po tayo ng Panginoon.